Unang question ko, no, para sa inyo, kaya nga ba natin bigyan ng definisyon yung salitang queer, no? So, ngayon, no, sineselebrate natin yung Pride Month and syempre, ang hina-highlight nating community would be, of course, the queer community or the LGBTQ plus community or some iterations pa of that terminology. Pero kayo, no, in your own ways, no, can you even define kung ano yung ibig sabihin ng queer para sa inyo? So, pwede po tayong mag-chat, no? Or you can also open up your mics if you wanted to speak and try to define the word. Yun. So, mag-wait na lang ako ng comments. Kung meron. Okay, ako lang, no? Nung una ko siyang na-encounter, no, sa Scrabble. Nung nilook up ko yung definition nito many years ago, ang lumabas ay different. So, yun. So, meron pa bang ibang nakakaalam ng definition ng queer or first time nyo tong narinig? Kasi baka first time din naman natin narinig eh. So, para kay Van, no, this is an umbrella term, no, for anyone who is non-cisgender or heterosexual. So, mamaya tignan natin yung pwedeng, yun nga, one of the definitions, no, of queer. And tama si Sir Mayor, no, actually, yung ontology naman talaga ng salitang queer ay, kung titignan nyo talaga siya sa diksyonaryo, different ang kanyang pakahulugan. And sige, yan, ilagay ko na yung meaning, no? So this is a synonym, no, for not straight. This is a great umbrella word, no, for a wide variety of people across a spectrum of SOGI, no, sexual orientations and gender identities and expression. So yun, ginamit siya actually as slur, no, during the 1960s kasi nga katulad nga ng sabi ni Sir, kung titignan talaga natin yung dictionary meaning of the word queer, it means different or it means strange, no? So habang nagre-review ulit ako no, nung materials na ito, meron akong isa nakitang article wherein parang isa doon sa mga tumatak na sinabi nung nanay nung nagsulat ng article sa kanya, I don't act queer. So parang ano yon? Ano yung meaning ng queer doon sa sinabi ng nanay niya? So, strange, no? Or different from other people na nakikita natin na usually na, halimbawa, kung ikaw ay cisgender, no? So, yung values mo bilang cisgender, yun yung standard. And kapag wala ka doon sa standards of being a heterosexual or being a cisgender, inilalagay ka doon sa different, doon sa strange, doon sa pagiging queer. So yun na nga, again, this is a reclaimed slur, no, that was previously offensive during the 1960s. And dahil nireclaim siya during the 80s, movement ito, no, nung pumutok yung AIDS pandemic, no, sa New York no 1980s, yung different LGBTQ plus activists, as a way, no, to boost up their campaigns and then of course yung calls nila para sa of course better health protection for the community, ginamit nila yung salitang queer, no, to define themselves, no, to get it from the people na nang oppress sa kanila, no. Although ngayon yung paggamit ng queer actually may iba pa din talaga mga parte ng community na hindi pa rin komportable doon sa salitang queer kasi they felt of course offended sila, no, doon sa term kasi syempre kung ikaw ay nabuhay during 1960s or 1970s na for the longest time ginagamit yung word na queer bilang slur, medyo mahirap pa siyang tanggapin. Pero yun nga, unti-unti siya nire-reclaim ng community para magamit natin, no, to empower ourselves, no, and to define us na ito kami. And yun na nga, nagkaroon din siya ng pagbabago ng definition. Hindi ka na lang different, hindi ka na lang strange, pero pwede mong tignan yung sarili mo sa napakalaking spectrum, no, ng SOGI. Since kahit pa paano, no, we were able to define queer. And yung queer kasi as a term talaga, yung power kasi nung pagiging queer, no, or the word queer, no, is it's a contestation kasi lagi of the standards that we have right now. So, ang hirap talaga to
fully give 100% definition of the word queer kasi nga napaka-dynamic ng salitang to, ever-changing siya. So for the time being, yung sinabi ko sa inyong definition, yun yung working definition of the word queer. Pero we'll never know kung ano yung magiging pwede niya pang maging definition or yung iteration of its definition pa in the future. So syempre, hopefully maging witness tayo no sa pagiging pagbabago ng definition of the word, ganyan. Kasi nga, from a slur, naging reclaimed slur siya, and hindi natin alam kung ano yung pwede pang mangyari doon sa definition of queer in the future. So talon tayo ngayon no, sa definition naman of queer theory. So this is a diverse body of intellectual inquiry that aims to criticize psychological, political, and cultural codes that put heterosexual ideologies into the pedestal. So ito yung sinasabi ko kanina nung sinubukan kong i-define yung terminology na cisgender. Kasi yun nga, yun ang ating standards ngayon. Pagiging heterosexual, yun yung inyong standards, no? So, kapag tayo ay ipinanganak dito sa mundong ibabaw, kung ikaw ay babae or lalaki according to your birth organ, ganyan, may itinatakda na dapat sa inyong responsibilidad. Or even color nga di ba? Mamaya, i-discuss ko pa yun later. So, yun yung sinusubukan na i-criticize talaga ng queer theory, no? Sinusubukan nitong tignan kung ano yung mga institutions na hinahayaan or naghahanap ng mga institutions na nagpapanatili no ng heterosexual na ideology and sinusubukan tong i-deconstruct. So yung queer theory din kasi nanggaling talaga siya to different schools of thought. So kung familiar naman kayo sa structuralism, sa psychoanalysis, and even post-structuralism pala, postmodernism, and deconstruction. So usually yun yung mga schools of thought talaga na ginagamit ng mga queer theorists para i-explore no yung iba't ibang mga bagay na pwede nating suriin under a queer lens. So marami tayong mga queer theorists no na nag-emerge talaga during the 80s and the 90s kasabay nga ng AIDS pandemic and yung pag-collectivize talaga of the LGBTQ members no. So sabay-sabay siya nangyari no. Hindi lang siya intellectual movement no. May nangyari din na on-ground movement kasi during that time and nagsama yon and pati film sumama doon sa parang hodgepodge na yon no of happenings no during nung 80s and nung 90s. So yun yung sinusubukan na questionin no at patuloy na kino-question ng queer theory yung heterosexual ideologies. All right? So, yeah. And then it also exposed the limitations of heteronormative conditioning. So mamaya subukan nating i-define yung heteronormativity or yung pagiging heteronormative. So, ito no for the longest time kasi kapag tayo ay nabuhay no sa mundong ibabaw, yun nga may itinatakda ng responsibilidad sa atin kung ikaw ay babae or ikaw yung lalaki. And sinusubukan ng queer theory na basagin yun na parang bakit ito lang yung dapat na gawin ng babae? Bakit kailangan nasa bahay lang siya? Bakit kailangan siya yung mag-aalaga ng bata? No, ba't siya yung kailangan na magstay sa bahay at hindi umambag no sa economic force or sa workforce natin. So, yun din pala, no, to add up na lang. Yung queer theory din, of course, nakatungtong din siya under feminist movements or feminist theory. So, lagi siyang magkasama or magkasangga. So, yun. So, ngayon, i-define naman natin kung ano nga ba yung heteronormativity. So, ito, hindi ko alam kung naranasan nyo ito, pero nung bata kayo, di ba, ano ang kulay kapag lalaki? So, yan. So, sagot niyo na lang sa chat kung ano yung alam niyo yung kulay ng lalaki. Ayan, blue. Diba? And then kapag babae, pink, no? So, ito ginagamit to sa sa mga gender reveal parties, 'di ba? Na parang pag nakita na nating blue, automatic ang meaning lalaki, and then kapag pink, automatic babae, no? So, bata pa lang, no? Parang hindi ka pa pinapanganak sa mundong ito, gender reveal ka na ng mga magulang mo, no? Na parang nagtakda na sila ng kulay para sa iyo kahit ikaw bilang bata
probably like yun ay hindi naman yung preference mo. Okay? And then, syempre, kapag medyo lumaki-laki tayo, ganyan, even dun sa toys, no? Na ating nilalaro, ang lalaki dapat cars, ang babae dapat Barbie, luto-lutuan, ganyan. So, even doon sa way natin ng simula conception, no? Hanggang child development, may itinatakda sa atin na ito yung dapat mong gawin, ito yung dapat mong paglaruan. And then kung mapapansin niyo dito sa photo, no, na example ko, even yung pananamit nila, kapag babae, dapat nakadress, dapat dainty, dapat ganito, dapat ganyan. Kapag lalaki, dapat ganito ang kulay mo, dapat ganito yung pananamit mo. And syempre, hanggang umabot tayo sa pagtatrabaho at pag-aasawa, meron din tayong ang tawag dito, standards na ibinibigay na dapat ang lalaki ang nagtatrabaho, ang babae ang nagsistay sa bahay para mag-alaga ng kanilang mga anak. So, hindi natin siya consciously na nararamdaman or nakikita. Pero may nagtatakda, no, ng mga bagay na pwede mo at hindi mo pwedeng gawin according doon sa gender mo or according doon sa kung ano ka, no? And that is heteronormativity. So this is what makes heterosexuality seems coherent, natural, and privileged. So halimbawa, dun sa mga examples na ibinigay ko sa inyo, parang normal lang naman na parang paglalaki blue, sanay na tayo kapag babae pink, tapos kapag kumari magre-regalo ka ng regalo para sa inaanak mo, o ilang taon na yung inaanak mo? 6. O edi bigyan mo Barbie kapag babae. Tapos kapag lalaki, o edi bigyan mo ng baril-barilan. So, napaka-natural niyang dumadating sa atin na parang okay, nag-agree tayo with those standards, no? And even for example, sa pagtatrabaho, sa kursong tinitake ninyo, 'di ba? So halimbawa, kapag engineering, napaka-male dominated ng field na 'yon, 'di ba? Pag even law, 'di ba? Even medicine, very male dominated, no? And natural lang para sa atin na okay, no? Pero kapag kumare babae, home economics, tourism management, no? So parang natural yung mga ganong choices. And again, privilege yung ganong point kasi bakit nga naman tayo nagtatakda, no? So sino ba yung nagtatakda nung ang tawag dito, nung ganong standards? And kapag hindi ka sumunod dun sa standards na ibinibigay sa inyo ng lipunan, sinasantabi ka. At ikaw bilang cisgender person na nag-a-align yung birth organs mo to your gender identity, nag-take ka ng kurso na pambabae, quote and quote, nag-alaga ka ng anak mo sa bahay. Kapag nakakakita ka ng ibang mga tao na hindi nag-a-align doon sa ginagawa mo, dahil yun yung tingin mo bilang cisgender person na tama, sinasamtabi mo sila. Diba? Nilalagay mo sila sa fringes, nilalagay mo sila sa margins kasi hindi naman yun yung tama eh. Kung ikaw ay cisgender woman na naniniwala sa ganong conception. So, coherent siya, natural and privileged. Yun yung power ng heteronormativity. So, anything na wala doon sa standards ng pagiging isang heterosexual ay abnormal, ay mali, ay different, ay strange. Okay? So, it involves the assumption that everyone is naturally heterosexual. So, lahat daw tayo nung isinilang, yun na nga, di ba, nag-gender reveal na nga, di ba? So, yun na yung susundin nating path sa ating buhay. So, kapag kunwari, lumihis ka doon sa path na yun, hindi ka na natural, no? Hindi ka na tama, no? Napaka-strange mo sa ating lipunan. So yun, again, heterosexuality is an ideal superior to homosexuality and bisexuality. And ito naman ay talagang nararanasan at nararamdaman sa pamamagitan ng diskriminasyon. No? So halimbawa, kapag nakakita tayo sa MRT ng isang lalaki na nakatamit pang babae, ba't parang masama lagi natin silang tinitignan? Diba? Or halimbawa, may nag-apply sa isang kumpanya na transgender. Bakit parang hindi iba or parang iba yung ating tingin sa kanila? Kapag may isang transgender woman na pumasok sa CR ng pambabae, bakit parang mali? So yun yung heteronormativity.
no? Ganon kalakas yung kanyang power para idikta sa lipunang ginagalawan natin na dapat heterosexuality ang number one. Heterosexuality ang standard. Ito lang yung dapat natin gawin sa ating mga buhay. So, yan, no? So, syempre, yun na nga, kapag lumagpas ka or lumihis ka, no, sa heteronormativity or heterosexuality, nasa labas ka, nasa fringe ka, marginalized ka, no? Prone ka to discrimination and violence. So, yun yung sinusubukan na banggain ng queer theory, no? Na parang bakit ba kayo nagdidikta ng ito lang yung dapat, ito yung natural. Eh, hindi naman talaga. No? Yung teoryang ito, it emerged from the different departments of literature, film, rhetoric, and critical studies no, in the universities of US, UK, and Europe during the early 1990s, 1980s, 1990s. So usually, countries from the European or the Western Hemisphere, sila yung nare-recognize na nauuna or nandun sa forefront of fighting no against gender inequality. Pero syempre, in the Philippines, meron naman na. Pero yun nga, ang hirap ng documentation. Kasi kung babalikan, 1995 or 1994, no, yung first na Pride March dito sa Pilipinas. So a decade late doon sa mga marches or mga pickets or mga rallies no ng mga LGBTQ communities sa Western Hemisphere. So, yeah. And then, yun, umusbong yung queer theory na nagsilbing pamamaraan no, sa pagsasama ng aktivismo, praktika, akademikong diskurso, at pelikula na naglalayo na bumangga sa konsepto ng heteronormativity. So, actually, ito yung kagandahan ng queer theory kasi ito yung parang nagmamanifest talaga ng practice, no? Practice and theory. So habang pinapanday mo yung theory mo, nagpa-practice ka sa labas. And yun naman din dapat yung ginagawa natin sa mga theory na ating pinag-aaralan. Hindi lang natin siya dapat inaaral, dapat pinapractice natin siya. So halimbawa, kung ikaw ay nag-aaral ng Marxism or ikaw ay kino-consider mo yung sarili mo as Marxist or any other schools of thought, that pinapractice mo siya. Okay? So, ito, at kitang-kita, nag-manifest talaga sa queer theory. And sa pamamagitan nga nitong pagsasama ng academic discourse, ng practice, ng mga rallies, grassroots community organizing, malaki yung pagbabago na nagawa niya para at least kahit papano, unti-unting mabigyan na ng proteksyon yung LGBTQ community. And yun naman din yung hiling natin no, sa lahat ng mga grassroots movements or mga organizations, no, hindi lang dito sa Pilipinas, pero sa iba't iba pang parte ng mundo na magsama yung akademya at yung grassroots community para holistic no, yung pag-aaral. Kasi nakikita natin siya na dinadanas ng mga tao, nandun tayo kasama nila na nakikidanas dun sa kanilang mga karanasan. Okay? Okay, so tingnan naman natin ngayon yung queer theory in film. So kung kanina, no, tinitingnan natin ang queer theory ay pagbangga no, sa mga heteronormative practices, ang kinikriticize natin to na dapat syempre hindi ito yung standards. Tingnan naman natin siya, paano natin siya i-apply or paano natin siya nakikita or makikita sa mga pelikula. So this is a framework no, for examining film and other arts no, that removes the masculine, heterosexual, and patriarchal gaze no, and instead insert a queer gaze in which to view the film. So yun nga, kung familiar kayo doon sa The Male Gaze ni Laura Mulvey, na-discuss niyo na ito actually na parang ang ating mga pinapanood na pelikula, ang kanyang default na gaze ay male gaze. No? Yung values na nakikita natin sa mga pelikula ay values ng lalaki. So, ang bida usually lalaki. No, napakadalang nating makakita ng bidang babae nung mga early films no no, before the 1960s, before the 1970s. Napakabihira, napakamadalang na makakita tayo ng bidang babae or mga pelikula na nag-highlight ng sensibilities ng kababaihan and other genders and expressions or other sexualities. No, meron naman syempre, meron naman, makikita naman natin 'yan sa ating kasaysayan, pero napaka-scarce no ng mga literature, napaka-scarce ng mga pelikula na may sense of queer
or openly queer, no? Sorry, openly queer pala kasi marami mga pelikula na yung mga classical Hollywood films and other European films na pag pinadaan mo siya under queer reading, makikita mo na queer naman yung pelikula pero kitang-kita na sinusubukan siyang itago kasi kunwari in America, no, meron sila na tinatawag na production code, no, nung 1930s wherein medyo matindi ang censorship sa mga pelikula during that time. And isa sa mga hindi nila inaalaw, no, na mga tema ay mga tema na naglalaro, no, sa queer topics and queer characters. Although meron, no? So halimbawa si Alfred Hitchcock no nakagawa siya ng isang gay film entitled Rope. So pwede niyo siya paroon. I think it's available din on YouTube. So there. So yan, no? Ang default na mata ng mga pelikulang ginagawa and the way that we see films, tayo bilang audience, ang ating default na view ay male gaze. No? And yun yung sinusubukan na i-criticize ng queer theory na parang bakit pa rin nag-e-exist yung mga ganitong uri ng pelikula, no? Parang bakit pa rin nag-e-exist yung mga pelikulang nag-highlight ng heteronormativity in this time and age, no? In this day and age, no? Parang bakit pa rin tayo ganun gumawa ng pelikula or bakit ganun pa rin tayong manood ng pelikula, no? Sinusubukan siyang basagin and sometimes yung queer theory then also looks, no, at how can we see this film in a queer perspective, no? So halimbawa, even yung mga action films, no, na parang kung unang beses titignan mo, ay napaka-patriarchal naman, baka pwede tayo magkaroon ng queer reading out of it. No, kasi may ibang mga pelikula na, especially during the 80s and the 90s, na kapag binasa mo siya under queer reading, magugulat ka na parang it also discusses patriarchy, no? It also discusses yung pagbasag, no, ng mga heterosexual standards. Napakadaming mga films, no, na nag-employ ng mga characters na kung titignan natin, no, in Filipino sensibilities, malambot. So meron silang term na tinatawag doon which is fancy, no, na parang medyo parang napakamabulaklak nito mga male characters. So meron naman, nakakapag-insert naman sila ng mga ganong uri ng characters, pero hindi natin sila makikita as main characters, ganyan. So lagi silang yung usual, nasa tabi ng bida, best friend ng bida, assistant ng bida. So ang hirap during that time din naman. Halimbawa kung ikaw ay isang queer filmmaker during that time at may ganong uri ng code ka na parang kailangan mong sundin, kailangan mo mag-isip ng pamamaraan sa kung paano siya maisisingit sa pamamaraan na lulusot ka, no, doon sa censor's board na yun. Pwede nga na pwede kasi tingnan, no, yung mga pelikula before, no, nung may production code pa. Baka nung pinanood siya ng mga tao nung panahon na yon, ang pag-analyze nila doon sa pelikula ay film about friendship, no, or body films. Okay? Or nung mga bata kami, no, nung pinapanood namin yung Sesame Street, pwedeng tiningnan lang namin, no, si Ernie tsaka si Bert, no, na roommate sila. Tapos later on, no, merong pagbasa noong 90s na baka si Ernie tsaka si Bert. Familiar ba kayo kay Bert and Ernie sa Sesame Street? Familiar ba? No? Baka pwede na siyang basahin, no, na si Bert at si Ernie ay partners. No? Oo, pero baka masira kasi ang mga childhood, no. 'Yon. So yun naman din yung nakakatuwa, no, sa paggamit talaga ng queer theory. Kasi yun nga, pwede mo siyang i-apply sa lahat ng pelikula. And nakakalungkot lang sometimes na yung ibang mga pelikulang nagpupusturang queer films, pag pinadaan mo sila under queer reading, ay hindi sila queer. Hindi pala sila queer film after all. So minsan may mga ganon. So halimbawa, example dito is yung The Imitation Game, no, wherein ipinalabas yung buhay ni Alan Turing, which is of course an openly gay man. Pero bakit sa pagpanood ng pelikula, ba't parang hindi natin nakita yung gayness niya? Kahit alam naman natin na openly gay man si Alan Turing. Pero sa pelikula, hindi man lang siya pinakita. Mas pinakita pa yung relationship niya
with a woman. So, yun din yung danger, di ba, of sometimes getting yung queer clout, di ba, na parang pinopromote mo na queer film to, pero yung pala, hindi pala. No? So, yun, no? Syempre, kailangan responsibility niya din to bilang mga filmmakers and film scholars kasi dadagdag pa ba tayo sa mga pelikula na parang nangko-queer bait lang? I-make sure natin na nabasa natin, naaral natin, nakipamuhay tayo para maging authentic, no, yung gusto nating ipalabas. So there. All right? So, yan. Actually, we do not really use the theory to evaluate if yung film na pinapanood natin is a straight film. Kasi ang weird naman nun, di ba? Nanonood tayo para malaman, ay, straight yan, yung film na yan. No? Or gay yung film na yan. Pero, mas ginagamit talaga natin to upang makita doon sa mga pelikula kung ano yung mga institutions na kanilang or institutions sa society during that time na nagpo-promote ng heteronormativity or ano kaya yung mga instances during the film na bumabasag or nagkakaroon ng cracks no to heteronormativity or heterosexuality. So actually mas doon natin siyang inilalagay. Pero hindi naman masamang maghanap ng queer character or halimbawa mag-evaluate tayo ng queer character. So ito nga katulad dito no. Maganda na makakita tayo ng queer character kapag tayo nagsasagawa ng queer reading. Pero hindi naman requirement na maghanap ng queer character kasi baka nga wala naman talaga dun sa film. Kasi may ibang film na mas nag-explore ng yun nga, ng mga institutions of patriarchy, institutions of heteronormativity, yun yung mas tinitignan or mas ipapakita dun sa kanilang pelikula. So yeah. So minsan yun, ang makikita natin sa ibang mga film text ay yung mga hegemonic views ng isang lipunan sa isang punto ng ating kasaysayan ukol sa gender at sexualidad. So halimbawa, pwede kang manood ng pelikula during yung mga pelikula during the 90s. And then tignan mo, no, kapag binasa mo siya under queer reading, makikita mo na parang during this particular time period, ito ang tingin nila sa sexuality or ito yung tingin nila sa same-sex couples, no? So, somehow makakapag-conclude tayo or at least makakapag-argue tayo na itong pelikulang to ay, yon nagpo-promote ng heteronormativity during this time. So halimbawa ngayon, 2021, napakalungkot isipin, halimbawa kung meron tayong mga pelikulang mapapanood na hanggang ngayon, heteronormative pa din ang standard. Talaga ba? So, yun, no? So, pwede natin yung gawin. And then, sadly, may ibang mga, again, yung katulad ng sinabi ko, na may ibang mga queer films na pinopostura nga nila yung kanilang sarili or yung kanilang pelikula bilang queer. Pero kapag tinignan mo yung pelikula, magugulat ka na heteronormative pa din yung kanilang standards na sinusunod. So halimbawa, sa thesis ko nung undergrad, meron kaming isang short film na yun yung aming reading na parang doon sa pelikula kasi patay na yung lesbian character, tapos namatay ulit siya. So parang ang ibig sabihin ba nun, wala talagang redeeming value, no? Na parang hanggang sa kamatayan, mamamatay ka pa rin bilang isang lesbiana. So, yun, no? Kahit siya ay lesbian film, pero yung values niya ay nagpo-promote pa din ng heteronormativity. So, yun yung kailangan nating bantayan. No, kailangan nyo din siyang bantayan kung kayo ay gagawa ng pelikulang nagdadwell on queer characters or queer sensibilities na hindi tayo ma-fall doon sa trap of being heteronormative pa din pala. Naalala ko lang, Ma'am Casey, yung ano, no? Yung T-Bird at Ako. Oo. No, 'di ba? Yung yung T-Bird at Ako na sama, no, si Vilma Santos at si Nora Honor, no, noong 80s. Minarket siya, no, na ito ay may relasyon, no, yung Vilma Santos character tsaka yung Nora Honor, no, na character. Pero if you've seen that, palabas yata siya, nasa FDCP channel siya. Ni-remaster siya ng ng ABS-CBN, no. So if you've seen that, ang ending niya ay heteronormative pa rin. And actually siya, nagmamanifest talaga siya sa mga pelikulang Filipino films no during the 80s and
50s to 80s, even hanggang ngayon naman nagmamanifest pa din siya na parang ipapakita na parang, uy, may queer characters pero may transformation na nagaganap, no? So halimbawa, yung 1953 film na, oh my God, I forgot the title. Kay Dolphy and then kay, sino nga ba yung partner niya nun? I just Jack and forgot Jill ba yung yan? Jack and Jill yun. Yun, sir. Kasi ni-remake din yan, no, na Sharon Cuneta at saka Herbert Bautista, no, Jack and Jill. So halos ganun din, no. So parang Magkapatid sila. ilang dekada after, ganun pa rin ang ending. True. So, kwento ko lang ng very, very slight yung Jack and Jill. So, magkapatid sila. So, si Dolphy ay parang gay character siya and then yung kapatid niya ay isang lesbian character. Pero at the end of the film, may, alam ko, tama ba kung pinakasal sila, no? So, parang nag-transform yung kanilang identity at bumalik sila sa pagiging straight. So, laging may ganong narrative ang mga pelikulang Pilipino, no, na parang laging magpapakita at first ng isang queer character tapos mamaya kasal na sila or mamaya sa pamamagitan ng sex ay ang tawag dito nasa straight, no, yung mga queer characters. Although syempre marami namang bumabalikwas no, especially sa alternative cinema. Mas marami tayong nakikita talaga ng mga mas appropriate na representations talaga of queer. No? Pero in mainstream, medyo mahirap siyang hanapin. Medyo mahirap makahanap talaga ng parang genuine na queer representation in our country. Dahil syempre, again, predominantly Catholic ang ating bansa. So, kung magpapalabas ka ng isang mainstream film na nag-highlight ng mga ganong sensibilities, medyo mahirap siyang tanggapin, no, ng ating lipunan. Although may strides naman na din even sa mainstream, no, nagpapakita na din naman ng mga kwento, no, on queer characters and queer sensibilities. So halimbawa, Rainbow Sunset, ganyan, no. So meron naman na, no, pero yun nga, of course it would be better kung marami at tanggap siya, no, at hindi siya itinatakwil ng ating lipunan. So ayan.